Higit 1,000 Pinoy sa Middle East ang gusto nang makauwi dahil sa tumitinding gulo. Sa gitna naman ng pag-atake sa UAE, isang Pinoy ang nasugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pau. Mapaumaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang palitan ng airstrikes ng magkakamping US at Israel at ng Iran. Nadamay na nga riyan ang Lebanon. Umatake na rin kasi ang militanteng grupong Hezbollah bilang ganti sa pagpaslang kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. Dahil dyan, apektado rin ang ilang Filipino sa lugar. Kwento ng Filipino community leader na si Myra Aragon, ilan sa ating mga kababayan ang nanunuluyan muna sa mga simbahan. They choose to walk more further. Meron pumunta sa amin, meron pumunta sa mga friends nila kasi ayaw nga nila na pumasok sa embassy tapos hindi sila makalabas dahil may trabaho sila. Kasi kahit pa naman nagbobombahan na dito, may trabaho pa naman din, nagtatrabaho pa rin yung iba. Crisis Alert Level 3 ngayon ang Lebanon, pero kahit pabukas ang gobyerno sa repatriation, Ayaw pa rin nilang umuwi dahil nga ang iniisip yung kahirapan dyan sa Pilipinas. Though we say meron ibibigay ng gobyerno, let's say $3,000 para mag-start sila, but this is not enough para magpatuloy sila ng buhay nila dyan sa Pinas. kasalukuyang nasa 14,000 ang mga Pilipino sa Lebanon. Karamihan sa kanila may mga asawa na ring lokal. Sa ngayon, nagkukumahog na ang ilang mga residente sa Southern Lebanon na lisanin ang lugar dahil sa takot na maipit sa Israel missile attacks. Sa United Arab Emirates, isang Pinoy ang nasaktan matapos tablahin ng bansa ang missile attack ng Iran. Ayon sa UAE officials, slight physical injury ang tinamo ng Pinoy. Panibagong pagsabog din ang naramdaman ng mga Pinoy sa Doha, Qatar. 3 sunod na gabi na raw ang mala fireworks na missile attack doon. Nagkaroon po ulit ng pagsabog dito sa Qatar mga alas 2 po ng madaling araw. Mga alas 7 po dyan sa Pilipinas. Mga 5 pagsabog po. Medyo malakas po siya kaya nagising po kami. Kinakabahan pa rin ako. Sa kabila niyan, nasa ligtas naman daw silang lugar. Sa huling tala ng DFA, higit 2 milyong Pinoy ang nasa Middle East. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, higit 1,400 ang mga Pilipinong gusto nang umuwi ng Pilipinas dahil sa sigalot doon. Pinakamarami raw mula sa Israel. Very fluid ang situation, kaya patuloy namin minomonitor. We are continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.